Okay, live tayo ngayon. Kararating ko lang galing kanina kasi nung nag-race ako, nag-live din ako. So sabi ko, ipapakita ko yung kung paano pumasok ng port. So nandun sa isang video kung paano papasok ng port. So ngayon, nandito na ako sa port, nakakuha na ako ng boarding pass. So nakapila na ako dito sa mga pilahan ng mga truck. Kung makikita nyo sana, puro mga pilahan, mga pila ng truck. So ipapakita ko sa inyo, pila ng truck yan. Lahat hanggang dun sa kabila, pila ng truck. At dito rin sa kabila, dyan din ang tawag nun, doon sa dulo, doon paparada yung barko, yung ferry. Kaya lang yung ferry hindi pa yata dumating. Manggagaling pa yun doon sa kabila. So dumating ako kanina alas 4, mag-aantay ako hanggang 10. Kasi 10 o'clock ng gabi mag-uumpisa na silang magpa-board, magpakakarga doon sa ferry. So ano ang sistema? Ang sistema dito, pagpasok mo doon sa pinakita kong video na sa parang toll gate, kukuha ka ng boarding pass. Parang din, simple lang, parang pag nandun ka rin doon sa New Zealand, ganun din. Tapos, papipilahin ka dito, mag-aantay ka. Tapos, pupuntahan ka ng crew, pag-prepare ka na, kasi magbo-board ka na, mga 10 siguro ng gabi. O kaya ay 10:30 kasi ang alis ng ferry is scheduled for 11:45. So quarter to 12 siya. O, pagkatapos nun, pagparada sa loob, bawal ang nandito sa truck. So mapupunta ka sa cabin, pupunta ka sa kwarto mo. Yun guys, ang sistema dito. So sana nagustuhan nyo yung pinakita kong video sa dinaanan ko papunta from New Brunswick to Nova Scotia. Ito ay province ng Canada. Kung tinitingnan mo sa mapa, parang maliit lang siya kumpara sa Quebec, Ontario, Manitoba, Winnipeg, Alberta. Pero pag takbuhin mo, malayo rin siya. So ito ang pinaka-east part ng Canada, Maritime. So kung tingnan mo naman sa history ng Canada, ito ang lugar kung saan una na i-introduce ang commercial from other countries, kasi dito nagkaroon ng unang pinakamalaking boat. Kung sa history nila, mayroon sila sinasabing Britannia na pinakamalaking barko na lumubog. So dito yon sa Nova Scotia. Pag-aari yun na ng Britannia, British. So dito guys, mag-aantay ako ng hanggang maybe siguro alas 6. Tapos pag pumasok ako doon sa ferry, ipapakita ko sa inyo kung hindi bawal, i-video ko rin kung paano. Alam ko yung mga kasama nating mga driver, alam nila. At saka shout out sa mga kasamang ka-drivers sa Saudi Arabia. Mag-ingat kayo palagi mga pare ko. Mainit masyado dyan sa Saudi, sa Gulf countries, kasi galing din ako dyan. Tapos sa mga nandun sa Europe, dulas-dulas din, snow din doon, may storm din. So ingat palagi. Tapos yung mga kasama ko dyan sa New Zealand, ingat kayo. Walang problema sa New Zealand kasi maganda ang klima doon. Kaya lang napadpad ako dito sa Canada. Galing ako ng New Zealand. So, pero nandito ako ngayon sa Canada. Maraming nagtatanong kung bakit galing ako ng New Zealand, ba't pa ako pumunta ng Canada.
So, yan, ibibigay ko na content sa isang araw na yon ang usapan. Tapos marami pang nagtatanong, pare, ano bang mas maganda? New Zealand pa o Canada? O another content. Pero isa-isayin natin. O ganun yun. I'm very lucky actually because napuntahan ko yung New Zealand galing ng Saudi at saka nakapunta ng Canada. So, mayroon akong oportunidad o kung mayroon akong mayroon akong experience sa pag-explain kung ano ba yung tanong na anong mas maganda, New Zealand o Canada. Kasi nandun ako sa dalawang yun. Pero iko-content natin yan mga pare ko sa susunod na video. Pero sa ngayon, yun muna. Sana mag-ingat kayo palagi. Sa mga pamilya natin, mag-ingat palagi. Yan muna. Salamat mga ka-drivers.